Isang ordinaryong puno ng langka ang di umano may misteryo. Nawalan ng malay ang 15 anyos na si Michael. Hindi niya tunay na pangalan. Punong-puno ng tensyon ang mga nakapaligid sa kanya. Tulong-tulong nilang hinahawakan at dinadasala ng binata na di umano sinaniban. Ang sumapi raw kay Michael, malaki, maitim, at nanlilisik ang mga mata. Ang tawag daw dito ng mga taga Mindanao, agta. Masamang elemento na bantay daw sa mga puno na kalimitang inihahalin tulad sa kapre. Ang agtang ito nanahan daw sa puno ng langka na 50 taon na ang tanda. Hulyo pa lang daw, sunod-sunod ng sinapian ang mga kaklase ni Michael. Hanggang si Michael na ang sunod na pinuntirya. May nag-insenso po sa hallway ng paaralan namin. Nung pag-upo ko na po sa upuan, parang iba na ang aking pakiramdam na parang may humihila sa likod ko na parang humirap na aking paghinga. After po nun, may biglang tumawag sa akin ng pangalan ko. Pagkatapos marinig ang isang boses, bigla na lang daw may lumabas na maitim na usok sa kanyang harapan. Doon na siya biglang nawalan ng malay. Yung pagising ko po, takot lang po yung nasa isip ko at naalala ko po yung usok, yung tumatawag sa akin. Kaya agad isinugod si Michael sa kilalang nagde-deliverance o yung nagpapawala ng sapi. Ang Exorcism and Deliverance Ministry ng Ozamis City ng Simbahang Katoliko na pinamumunuan ni Brother Wendell. Nang ginawa na namin ang prayer of deliverance, nagwawala na talaga. Nagwawala. Iba na ang kaniyang boses, magsalita ng Latin. So patuloy ang aming prayer of deliverance, iniisa-isa namin sila, hinahanap yung saan yung nauna at kailangan na makita namin na sila'y uubo at susuka ng sticky saliva, yun ang sign na lumabas. Nung dinasalan si Michael, nilubayan na raw siya ng masamang elemento. Taong 2015 pa lang nung simula ng grupo ni na Brother Wendell ang deliverance sa mga sinasapian. Ang kanilang sandata, holy water. I rebuke Benedictine ring. Clemens, Iya, Dulces. At Benedictine cross. We make this great divine, holy and awesome. Pag ihipo ko sa kanyang katawan ito, mag-react mainit. All evil spirits and Pagkatapos sa holy water, hindi niya alam na holy water, nagre-react. I rebuke it. Yun, isa sa mga sign na ito'y
Hindi psychological. Demonic talaga ito. Ang kadalasan daw dahilan ng sanib, occultism, o yung mga nagpupunta sa albularyo o bumibili ng mga anting-anting. Sa kaso naman ni Michael, ang maaaring naging lagusan daw ng masamang espiritu papunta sa kanya ang binili nitong dream catcher. Kailangan to tanggalin. Kailangan to sapagkat may kumakapit sa mga occult paraphernalia na demonyo. Samantala, ang puno ng langka sa kalsada. Ang pinaniniwalaan talaga nilang pinamamahayan ng agta. Si Fe, 49 na taon na raw nakatira sa tapat ng puno ng langka. Tuwing gabi raw, may kung anong tinatahulan ang kanyang mga aso sa punong ito. Dahil nakataas yung mukha nila. So mga 2, 3, 5 aso. At ang nakakapangilabot pa raw, may pagkakataon na nakaharap ni Fe ang kinatatakutan sa kanilang bayan. Kita ko yung mahabang tao, maitim. Tumatayo yung balahibo ko. Sa takot, tuwing alas 10 ng gabi, lagi raw nagwawalis at nagsisiga sa tabi ng puno ng langka si Fe. Siguro isa rin yung way parang hindi kami gambalain. Si Jonah naman, minsan na raw nadisgrasya nang pakitaan daw sila ng agta. Sakay daw sila ng motor noon nung bigla na lang lumiko ang driver nang malapit na sila sa puno ng langka. Kung may tao, dapat balikan niya kami, tas tulungan niya kaming madala dun sa hospital. Iba talaga. Hindi tao ba? Hindi kagaya nating mga tao. Kaya sila Jonah sugatan matapos sumemplang. Hanggang nitong nakaraang linggo, na caught on camera raw ang agta. Masdang maigi ang videong ito habang kinukuhanan ng lumang simbahan, bigla na lang daw may dumaan na malaking anino. Kami na pinakahuli doon na naiwan sa simbahan. Pero kung makita mo yung yung image, ibang-iba yon kung ikumpara mo sa tunay na anino ng isang tao. Paniniwala nila, ito ang kinatatakutang agta mula sa puno ng langka. Konsyal na na-interview namin doon na mayroon daw agta yan sa puno. May mga nakakita dyan na hindi nila ma-explain. Pero hindi lang daw agta ang nagpapakita sa puno. 2 linggo pa lang kasi ang nakalilipas habang nagmomotor daw si Neko. Bigla na lang may nakita siyang tila madre na nakasuot ng itim. Then pagkakita ko dito sa daan, sobrang dilim. Dito may nakita ako dito sa may terrace na maitim na parang madre. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dahil sa sunod-sunod na mga kababalaghan, binasbasan ang puno ng langka. Not to harm in whatever manner this creature of yours. Amen. Kinabukasan, kamamangha na ang halos kalahating siglo ng puno ng langka sa hindi maipaliwanag na dahilan, unti-unti raw nalanta. Natuyot ang mga dahon, ang ilang mga bunga nito biglang nabulok o hindi kaya nalaglag. Paniniwala ni Brother Wendell, indikasyon nito na lumisan na ang agta sa puno. So meron dalawang possible reasons I think dun sa kung bakit ganun yung nangyari dun sa langka. Una, pwedeng meron siyang prior na disease na nag-progress lang, or second, pwedeng na-applyan siya ng herbicide. Lahat naman ng puno dinadapuan din sila ng sakit, usually mga bacteria, mga fungi. Dun sa puno ng langka in particular, usually yung isang sakit na dumadapo dun ay black rot or yung mga nakaka-decay or nakakabulok ng dahon at saka ng prutas. Yung sa part naman nung shadow na madilim, kung mapapansin ninyo, habang zino-zoom in yung camera, nandun lang siya. Na ibig sabihin, nandun siya sa harap ng camera, dun sa lente ng camera. So most probably, dust or anything na maliit na nag-o-obscure dun sa harap ng camera. Samantala, kamakailan lang may lumapit daw kay Brother Wendell at nagsabing ang agta may bago na raw ngayong punong tinitirhan. Sabi niya, nagkausap sila sa nakatira sa naturang puno. At galit na galit ang kaniyang kausap
Kaya namatay ang naturang puno, iniwanan nila umano at lumipat sila sa ibang puno. Nakaukit na sa ating kultura at maging sa katutubong paniniwala ang tungkol sa mga espiritu at elemento. Hindi man mapatunayan, hindi naman mawala-wala ang mga pangyayaring katulad ng nakapalibot sa ordinaryong puno ng langka na ayon sa mga naniniwala at natatakot may misteryo. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.